Malakas na tumunog ang alarm clock kaya nagmulat ng mga mata si Calvina. Ano ba naman yan? Ang sarap pang matulog eh. Nakapikit ang mga matang reklamo niya habang pinapatay ang maingay na alarm clock. Akamang pipikit na sana ulit si Calvina nang makarinig ng sunod-sunod na katok. Ano ba? Ayaw niyo bang magpatulog? Inis na sigaw ni Calvina sabay mulat ng mga mata. Binuksan naman ng mag-asawang Calvin at Lottie ang silid ng kanilang nag-iisang anak na babae. Calvina, hindi ba't may pasok ka ngayon sa CL Fashion Boutique? You have to finish your design, my dear daughter. Regalo natin yun para sa kinakapatid mo. Hala, bangon na dyan. Mahinahong wika ni Lottie sa anak. Masakit pa ang ulo ko. Mamaya ko na lang gagawin ang design na yun. Madali lang naman yun eh. Calvina, importanteng event yun para kay Leonor. Hindi mo naman gusto mapahiya ang kinakapatid mo, hindi ba? Ang daddy naman niyang si Calvin ang nagsalita. Fine. Sa dinami-daming fashion designer, bakit ba sa akin pa talaga siya nagpagawa ng gown? Calvina Lottie, lower your tone, lalo na kapag kausap mo kami. We're your parents. Just give some respect. Maotoridad na saway ni Calvin sa anak. Napanguso na lang si Calvina at saka bumangon. I'm sorry po. Maliligo lang po ako at aalis na rin Have breakfast with us first, Calvina. Putol ni Lottie sa sasabihin ng anak. Your brothers are waiting for you in the dining room, okay? Okay. Walang ganang sagot niya sa ina. That's good to hear, anak. Sige na, bilisan mo ng paliligo dahil mukhang namimiss ka na ng mga kapatid mo. Yes po, Mommy. Isang solya pa ang ibinigay ng mag-asawang Calvin at Lottie sa kanilang nag-iisang anak na babae bago tuluyang lumabas ng silid si Calvina. Nang mawala sa paningin ni Calvina ang kanyang mga magulang ay bigla na lang siyang sumigaw. I really hate Leonor. She's a dark angel in disguise. I know na sinadya niya talaga na ako ang gumawa ng wedding gown niya. Bruha siya. Bulag lang talaga ang mga magulang ko at hindi nakikita ang tunay na ugali ng babaeng yun. Inis na reklamo ni Calvina. Nagpakawala pa siya ng isang buntong hininga bago tuluyang tumayo upang ayusin ang sarili. Pagkatapos ay bumaba na siya para sumabay ng agahan sa pamilya. Minsan lang talaga sila magsabay-sabay kumain dahil may kanya-kanya na silang pinagkakaabalahan sa buhay ng mga kuya niya. Papasok pa lamang si Calvina sa dining room nang marinig niya ang tawanan ng quintuplets niyang kuyas na sobrang protective sa kanya. At syempre pa ay spoiled siya sa mga ito simula baby pa lang siya. Good morning everyone! Greetings from your beautiful princess! Nakangiting bati ni Calvina sa mga magulang at mga kapatid. Oh, napakaganda nga naman talaga ng aming prinsesa. Good morning, princess. Halika na at sabayan mo na kaming kumain. Nakangiting aya ni Calvin sa kapatid. Humalik muna sa pisngi ng mga magulang si Calvina bago umupo. Agad namang inasikaso ni Melvin si Calvina. Thank you, Kuya Melvin. Kumain na tayo. Nakangiti na pasasalamat ni Calvina sa kapatid. Anything for you. So, are you ready for the party? Nakagawa ka na ba ng design para sa susuotin mo sa kasal ni Leonor? Sunod-sunod na tanong naman ni Arvin kay Calvina. I'm not yet done, kuya. Tatapusin ko muna ang gown ni Leonor bago ang susuotin ko. Mabilis lang naman yon. Siguraduhin mong mas maganda ang susuotin mong gown kaysa sa kanya, okay? Nakangising bili naman ni Kevin. Kevin, kung ano-ano na naman yung sinasabi mo sa kapatid mo, maging mabait ka nga kay Leonor. Saway ng mami nila dito. Nagkibit-balikat lang naman si Kevin. Don't worry mga kuya ko. I will make sure na ako ang pinakamaganda babae sa kasal na yon. Nakangiting pahayag ni Calvina sa mga kapatid. That's my sister. Ani Melvin nang ngiting-ngiti. Good luck, our princess. Kaya mo yan. Ikaw pa ba? You're one of the best designers in the country. Pang-cheer naman ni Alvin kay Calvina. Of course, I'm the only princess of this family, kaya hindi ako dapat nagpapalamang. I am Calvina Lottie Hernandez Monteverde, the only princess and the heiress of Monteverde Multibillion Company. No one can conquer me. No one. Seryosong pahayag ni Calvina at tiningnan isa-isa ang mga kapatid. Baka sa mga mata ng quintuplets ang kasiyahan at proud na proud ng mga ito sa kapatid na babae. Tinuruan talaga ng quintuplet si Calvina na huwag papaapi sa kahit na kanino man. Habang ang mommy at daddy naman nila ay nagkatinginan na lamang dahil ini-spoil na naman ng quintuplet si Calvina.
Matapos kumain ng agahan, ay nagkanya-kanya na sila ng alis at punta sa mga negosyo nila. Bukod sa family business ng Monteverde, ay may kanya-kanya silang hilig magkakapatid na gawin, na ginawa na rin nilang business kalaunan. At mahilig nga si Calvina mag-design ng mga damit at gown, kaya iyon ang naging sariling negosyo niya. Seryosong-seryoso si Calvina sa kanyang ginagawa. Tinatapos na niya ang disenyo para sa gown ni Leonor nang tumunog ang kanyang cellphone. Mabilis niya yung kinuha at tiningnan kung sino ang tumatawag. Umikot ang mga mata ni Calvina nang makitang si Leonor ang tumatawag sa kanya. Ayaw niya mang sagutin ang tawag ay hindi pwede. Magiging bastos pa siya sa paningin ng iba. Isa pa ay isusumbong siya ng bruha sa parents niya. May pagkasipsip din kasi ito at sinungaling. Yes, hello. Formal ang boses na sagot ni Calvina kay Leonor na nasa kabilang linya. Ang lamig naman ng boses mo, Calvina. Still mad at me? Hanggang ngayon ba hindi ka pa rin nakakapag-move on? It's been 2 years. Let's forget the past and move forward. Wika ni Leonor sa malambing na tono. Alam naman ni Calvina na pinaplastik at inaasar lang siya nito. Don't make me laugh, Leonor. Nakapag-move on na ako, matagal na. Mukhang ikaw ang hindi pa nakakapag-move on eh. Anyway, why did you call? I just want to ask you kung aabot pa ba sa kasal ko ang gown na pinapagawa namin sa'yo. Medyo malapit na kasi yon kaya I need result. Hindi ka kasi nagpa-follow up. Gusto mo pa ay ako mag-follow up? Of course naman naabot. I am good at my profession at hindi ko ipapahiya ang sarili ko. I'm a fashion designer and a businesswoman too. Kaya huwag ka na mag-alala. Hindi kita ipapahiya sa sarili mong wedding. Hindi naman kailangan mag-follow up sa'yo from time to time. Me and my team can handle your order. It will be delivered to you a week before your wedding, okay? Well, that's good to hear. Let's see each other on my wedding day, Calvina. Ciao! Paalam na ni Leonor sa kanya. Napatitig si Calvina sa kanyang cellphone. Pinakinamdaman niya ang kanyang sarili kung nasasaktan pa ba siya na mas pinili ni Blake si Leonor kaysa sa kanya. Leonor and Calvina was best friend. Inaanak si Calvina ng ina ni Leonor na si Ninang Lea. Best friend naman si Ninang Lea ng mommy Lottie niya simula pa noong pagkabata. Sabay daw na masukan ng mommy nila noon bilang kasambahay sa mansyon ng daddy Calvin niya. At na-inlove ang daddy niya sa mommy niya hanggang nabuo ang quintuplets niyang mga kuya. Siyempre ay maganda rin ang kanyang Ninang Lea, kaya nagustuhan rin ng isang mayaman. Kaso nga lang ay wala itong alam na mas maldita pa sa kanyang anak nitong si Leonor. Mga agaw pa ng jowa. Pero wala na yun kay Calvina. Blake was her first boyfriend, but unfortunately, she caught him and Leonor kissing. They cheated on her. Walang palipaliwanag. Ora mismo ay nakipag-break siya kay Blake. Bumuga ng hangin si Calvina sa naisip. Yeah, I'm okay. Nakapag-move on na talaga ako sa nangyari noon. But I won't trust them anymore. Siguro in the future, I can forgive them. But for now, tama na munang nakapag-move on na ako. Makakakita pa ako ng lalaki mamahalin ako ng totoo at hindi sasaktan. I'm sure of that. Nakapikit na wika ni Calvina sa sarili. Walang may alam sa pamilya nila sa nangyari. Blake and Calvina's relationship is a secret. Kaya hanggang sa maghiwalay sila dahil sa panloloko sa kanya, ay walang nakakaalam kundi silang tatlo lamang. Ilang sandali pa ay tinapos na niya ang kanyang ginuguhit na wedding gown. Kailangan na rin niyang maipatahi yun sa mga tauhan niya sa factory at gagawa pa siya ng design para sa susuotin niya. Of course, she's Leonor's bridesmaid. Min nga kasi talaga ang ex-BFF niyang yon. Kaya sinadya talagang kunin pa siyang abay ng 2 taksil. Pero gaya nga ng turo ng mga kuya niya, huwag siyang papaapi kanino man. Kaya gaganti siya sa paggawa ng sarili niyang gown. Sasapawan niya ang bruha. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng kasal ni Leonor at Blake. Hindi excited si Calvina sa kasal, pero kailangan niyang dumalo roon para hindi mapahiya ang mommy at daddy niya sa Ninang Lea niya. Sunod-sunod na katok ang narinig ni Calvina mula sa labas ng kanyang silid. Malalim na napabuntong hininga ang dalaga. Pasok! Malakas niyang sigaw mula sa loob. Ilang sandali pa nga ay pumasok na ang Kuya Melvin niya sa kanyang silid. Tapos ka na bang mag-ayos, bunso? Tanong ni Melvin. Malapit na rin ako matapos, kuya. Hindi pa naman nag-uumpisa ang kasal eh. Eh ikaw, ayos ka lang ba?
Biglang napalingon si Calvina dahil sa naging tanong ng kapatid. Anong ibig mong sabihin, Kuya Melvin? Wala kang maitatago sa amin ng mga kuya mo, Calvina. Mga kapatid mo kami. Habang lumalaki ka ay naging mata, tenga at pakiramdam mo kami. Kaya alam namin ang nangyari sa inyo ni Leonor. Napatda si Calvina sa sinabi ng kapatid. Akala niya ay walang nakakaalam sa nangyari 2 years ago. Kaya ba pinagbakasyon siya ng mga kapatid niya sa Paris noong mga panahong yun dahil sa nangyari sa kanya? Marahang napailing si Calvina. Mga kapatid ko nga kayo, kuya. Well, it's been 2 years na at hindi na ako nasasaktan kapag nakikita ko sina Blake at Leonor. Pero hindi ko pa rin sila napapatawad sa ginawa nila sa akin. They betrayed me. Sinira rin nila ang tiwala ko kaya ang hirap makipagplastikan sa kanila, lalo na sa harapan ng mga magulang natin. Pero wala akong magagawa. Ayaw ko namang masira rin ang pagkakaibigan ni na Mommy at Ninang. That's a good decision, Princess. Basta if ever na kailangan mo ng kausap, your kuyas are always here for you, okay? Siya, bilisan mo na dyan at aalis na tayo. At oo nga pala, Bunso, kapag may nanligaw sa'yo, kami ang una makakaharap niya, okay? Wala nang sekreto, maliwanag ba? Okay, kuya. At saka, salamat. Salamat naman saan? Salamat dahil kahit alam niyo ang nangyari sa akin noon, hindi niyo ako pinagalitan. Pagkus tinulungan niya pa ako na makapag-move on ng mabilis. I'm so lucky to have you mga kuya ko. Mahal ko kayo. Naiiyak na sabi ni Calvina sa kanyang kapatid. Oh, our crybaby. Come here. Nakangiting wika ni Melvin at niyakap si Calvina. Biglang bumukas ang pinto ng silid at nagsipasok naman ang iba pang mga kapatid nila na sina Arvin, Alvin, Kevin at Marvin. Sali kami sa group hug. Wika ng 4 na quintuplets. Natawa na lang si Calvina. She's very happy to have her quintuplets brother. They are overprotective, but they are also so sweet and caring. Ang babait na mga kapatid ko at ang gagwapo pa. Ang swerte ng mga babaeng mamahalin niyo mga kuya. Nakangiting pahayag ni Calvina sa kanyang mga kapatid. Princess, swerte talaga sila. Bukod sa gwapo kami, aba, masarap din kaming magmahal. Wala na silang hahanapin pa. Nasa amin na yata ang lahat. Mayabang na wika ni Arvin. Mga anak, bilisan niyo na riyan at maliliit na tayo sa kasal ni Leonor. Malakas na sigaw ni Lottie sa mga anak. Papunta na po, Mami. Sigaw pabalik ni Melvin sa ina. O siya, umalis na muna kayo mga kuya at aayusin ko na ang sarili ko. Hindi ako papatalbog, no? Nakangiting wika ni Calvina sa mga kapatid. That's the spirit. Sabay-sabay na wika ng quintuplets brother. Pagkatapos mag-ayos ni Calvina ng sarili, ay sabay-sabay na silang mag-anak na nagpunta sa simbahan kung saan ikakasal sina Leonor at Blake. Panay ang sulyap ni Leonor kay Calvina at matatalim ang mga mata nitong nakatingin sa dalaga. Hindi naman yun pinapansin ni Calvina. Natutuwa pa nga siya dahil alam na niya na ang suot niyang dress ang pinaghihimagsikan nito. Kung makatingin naman, akala mo na aagawan ng eksena. Nakaingos na bulong ni Calvina nang makaupo sa kanyang upuan. Of course, mas maganda ka kasi sa kanya anak at mas tinalbugan mo pa ang kanyang gown. Ikaw talagang bata ka. Ayaw mo talagang magpatalo kahit pakasan ng kinakapatid mo no? Pabulong din na wika ni Lottie sa anak. Nahalata na rin ito na binonggahan niya ang gown niya. Of course, I'm always on the top, Mom. Hay nako ka. Huwag kang masyadong mapagmataas at baka isang araw bumagsak ka na lang bigla. Ikaw rin. What do you mean, Mommy? Bata ka pa at marami ka pang dapat matutunan sa buhay. Don't be reckless in your decisions at baka pagsisihan mo mga desisyon mo sa bandang huli. Napatitig na lang si Calvina sa ina. May punto naman ito. Pero gown lang naman ang binonggahan niya. Wala naman siyang ibang gagawin kay Leonor. Sa isang malaking hotel gaganapin ang reception ng kasal ni na Leonor at Blake. Nauna na si Calvina sa reception. Hanggang sa nagsimula na ang party dahil kompleto na ang mga bisita. Maya-maya pa ay nag-announce na ang bading na MC. Okay, dito na sa gitna ang mga single dyan. O kahit may jowa bells na basta gustong sumalo ng bulaklak, magpunta na kayo rito at hagisan na ng bouquet. O, yung mga abay lapit na rito. Yung mga ninang na single pa rin, sumama na rin kayo. Baka kayo nang sunod na ikakasal.
Masayang sabi ng MC. Napipilitang pumunta sa gitna si Calvina dahil nakatingin sa kanya ang kanyang ninang Leia na tila ba inuutusan siya na tumayo sa kinauupuan niya at makisali sa mga babaeng sasalo ng bouquet. Okay, ready na ba ang lahat? Sigaw ng MC. Ready na! Sagot ng mga kababaihan. In the count of 3, ihahagis na ng bride ang bouquet ha? 3, 2, 1. Malakas na inihagis ni Leonor ang bouquet. Wala namang pakialam si Calvina kaya tumayo lang siya sa pwesto. Ngunit kahit anong iwas niya ay sa kanya pa rin tumama ang bouquet. Kaya wala siyang nagawa kundi ang saluhin yon. Naghiyawan naman ng mga tao. Inihagis na rin ng groom ang hawak nitong garter. Wala nang pakialam pa si Calvina kung sino ang nakasalo ng garter. Nagulat na lang siya nang may lumapit sa kanyang isang lalaki na may suot na makapal na salamin at biglang lumuhod sa harapan niya. Hindi kaagad nakahuma si Calvina sa ginawa ng lalaki. Hindi niya narinig ang sinabi ng MC, kaya nga wala naman siyang ganang dumalo roon. What the hell are you doing? Pabulong na tanong ni Calvina sa lalaki. Pagtingin niya sa paligid ay wala na ang mga babaeng kasama niya. Lahat ng bisita ay sa kanila nakatingin ng lalaking kaharap niya. Isusuot ko tong nasalukong garter sa'yo, miss. Baritono ang boses na pahayag ng lalaki kay Calvina. Hindi na lang umimik pa si Calvina at hinayaan ng nakayokong lalaki na isuot ang garter sa paa niya. Hindi man lang nag-abala ang MC na paupuin siya. Naghiyawan ng mga tao ng hire. Ngunit baliwala yun sa lalaki. Halos hindi man lang umabot sa tuhod ang paglagay nito ng garter sa hita niya. At matapos nitong maisuot ang garter, ay mabilis na itong tumayo at tinalikuran na si Calvina. Rude. Nakaingos na pahayag ni Calvina nang hindi man lang siya bigyan ng sulyap ng lalaki. Ni hindi niya tuloy nakita kung gwapo ba ang lalaki o hindi. Tinatawag ng MC ang lalaki para sana picturean at mag-kiss sila ni Calvina. Ngunit lumayas na talaga ito at hindi na bumalik. Pagkatapos ng kasiyahan ay nagsayawan, kainan at inuman na ang lahat. Gabi na at ilang baso na rin ng hard liquor ang nainom ni Calvina. Medyo nahihilo na nga siya. Ang bagong kasal ay nasa gitna ng dance floor at nagsasayaw. Ayaw na sana niyang magtagal pa sa reception. Ngunit ayaw niya namang sabihin ni Leonor na hanggang ngayon ay hindi pa siya nakakapag-move on kay Blake. Nang makaramdam ng tawag ng kalikasan ay mabilis na nagpunta sa banyo si Calvina. Halos mabangga na niya ang lalaking kasalubong niya. Careful, miss. Wika ng lalaki. Bigla na lang bumilis ang pagtibok ng puso ni Calvina sa hindi malamang dahilan. I'm sorry. Paghingi ng paumanhin ni Calvina. It's fine. Just next time be careful, okay? Yeah, thanks. At iniwan na niya ito para magbanyo. Ihing-ihi na talaga siya dahil sa dami ng nainom niya. Mabilis lang na gumamit ng banyo si Calvina at pabalik na siya sa kanyang pwesto nang harangan siya bigla ni Leonor sa may hallway. Are you competing with me on my wedding day, Calvina? Nakataas ang kilay na tanong ni Leonor. I'm not competing with you, Leonor. This is me. Alam mo na yun noon pa. Mataray na sagot niya dito. Can't you just lie low today? Maging sa araw ng kasal ko, hindi ka papatalo no? Are you trying to seduce my husband, ha? Me? Seducing him? God, Leonor, grow up. At kung mahal ka talagang tunay ni Blake, kahit mahubad pa ako sa harapan niya, hindi niya ako papatulan. Kasi nga mahal ka niya. So may balak kang maghubad sa harapan ng asawa ko, ha? You bitch! Isang malakas na sampal ang pinadapon ni Leonor sa pisngi ni Calvina. I'm not a bitch. Ikaw ang bitch kasi ikaw ang mga agaw at ikaw ang ahas. Malakas din na sinampal ni Calvina sa Leonor sa pisngi. You're still in love with Blake, di ba? Aminin mo na kasi. Gusto mo siyang agawin sa akin, di ba? Malakas na sigaw ni Leonor habang hawak-hawak ang buhok ni Calvina. In his dreams, hindi ko na siya mahal, no? Kung gusto mo, isaksak mo siya sa baga mo. Baliw. Sigaw rin pabalik ni Calvina. Oh my goodness. Malakas na napasinghap ang ina ni Leonor nang makita ang inaanak at anak nito na parang mga manok na pangsabong kung magsabunutan. Mabuti na lang at walang ibang tao ron. What's happening here? Tanong naman ni Lottie na kararating lang din at malakas na napasinghap nang makita ang anak na nakikipagsabunutan kay Leonor. Calvina, tama na yan. Ano ba kayong dalawa?
Saway ni Lottie sa anak. Inawat ng magkaibigan ng dalawa. Ano bang nangyayari sa inyong dalawa? Tanong ulit ni Lottie. Walang sumagot kina Calvin at Leonor. Parehong natahimik ang dalawa at ayaw buksan ang pinag-ugatan ng kanilang away. Lottie, let's go. Umuwi na tayo at mag-uusap tayo sa bahay. Maotoridad na pahayag ni Lottie sa anak. Nilingon ni Lottie ang kaibigan na si Leia. Leia, I'm so sorry sa ginawa ng anak ko. Huwag ka mag-alala at hindi ko palalampasin ang ginawa niya ngayong gabi. Didisiplinahin kong anak kong to. Seryosong pahayag ni Lottie sa kaibigan. Kakausapin ko rin ang anak ko, Lottie. Pasensya ka na rin. Nakakaunawang pahayag naman ni Leia sa kaibigan. Nang makauwi sa bahay, ay agad na nag-usap ang mag-anak sa private library ng kanilang bahay. Parehong seryoso ang mukha ng mga magulang ni Calvina, habang ang quintuplets brother naman ay tahimik lang. What happened, Calvina? Don't try to lie to us. Maotoridad na tanong ni Calvin sa nag-iisang anak na babae. Hindi ka agad nakasagot si Calvina sa tanong ng ama. Anak, sagutin mo ang tanong ng daddy mo. Anong nangyari dun kanina? Bakit nagsabunutan kayo ni Leonor? Importanteng araw pa naman to sa kinakapatid mo, pero sinira mo. Mahinahong sabi ni Lottie. Wala po, nagkasagutan lang kaming dalawa ng dahil sa gown. And I'm drunk kaya napatulan ko si Leonor. Nang dahil lang sa gown? At bakit ka uminom ng marami? This is not you, Calvina. Just tell us kung ano ang dahilan ng pag-aaway niyo ng kinakapatid mo. Tanong ni Calvin. Nagsiselo siya sa gown ko, Dad. That's all. Kung bakit ba naman kasi sinapawan mo ang wedding dress niya? Nakita mo na ang ginawa mo. Nag-away tuloy kayo. Akala mo ba hindi namin napapansin na lahat ng bisita imbes na sa bride humanga at tumingin, pero inagaw mo ang atensyon ng lahat? Dad, hindi ko kasalanan kung yun ang pinili niyang design ng gown niya. Sa itong design ng gown ang gusto ko eh. Kahit na. Sana naman inisip mo rin ang nararamdaman ni Leonor. Naghalokip-kip lang ng braso si Calvina. Mukhang kailangan mo ng turuan ng leksyon, Calvina. Sumusobra ka na. Pero Dad, wala namang kasalanan si Calvina kung talagang silosa yang si Leonor. Isa pa, si Leonor nagsimula ng gulo dahil sa insecurities niya kay Bunso. Biglang sumbat sa usapan ni Melvin. Hindi na ito makatiis dahil alam ng quintuplets ang totoong nangyari. Manahimik ka, Melvin. This is all your fault. Lumaki ang kapatid niyo na lahat ng gusto ay nakukuha dahil na rin sa pang-i-spoil niyong 5 sa kanya. Look at her now. She's a spoiled brat princess. Kahit sa kasal ni Leonor, pinakita niya ang pagiging spoiled brat niya. Sigaw ni Calvin sa mga anak na lalaki. Pero Dad, nakapagdesisyon na ako. Dahil sa nangyari ngayong gabi ay paparusahan kita, Calvina. I will freeze your cards. I mean all your cards. Maghahanap kami ng tao na siyang pagsisilbihan mo. Magiging alipin ka ng mapipili namin. 3 buwan ka maninilbihan sa kanya. And I hope na magbago ka na sa loob ng 3 buwan na yon. Dad? This is for your own good, Calvina. Sumusobra ka kasi. Dad, singit ni Alvin. Hayaan mo kaming humanap ng lalaking pagsisilbihan ni Bunso. Hindi mo siya pwedeng ipagkatiwala sa kung sino-sino lang. Kailangang alam namin kung sino ang pagsisilbihan ni Calvina at baka may gawing masama sa kapatid namin ang taong mapipili niyo ni Mami. Dagdag na pahayag pa ni Calvin sa ama. Saglit na natahimik si Calvin. Sige, kung yan ang gusto nyo. Pero ito ang tandaan nyo, no monkey business. Dahil kapag nalaman kong may ginawa kayong kalokohan, baka mas dobleng parusa pa ang ibigay ko sa kapatid nyo. Maliwanag ba? Bili ni Calvin sa quintuplets. Yes, Dad. Thank you po. Sabay-sabay na sagot ng quintuplets. Isang tango lang ang isinagot ni Calvin sa mga anak at lumabas na ito at ang asawa sa private library nila. Mabilis na nilapitan ng quintuplets brother si Calvina. Ayos ka lang ba, Calvina? Nag-aalalang tanong ni Arvin sa kapatid. Ayos lang ako. Huwag kayong mag-alala sa akin. Mahinang sabi ni Calvina sa mga kapatid. Alam naming hindi ka okay. Nandito lang kami para sa'yo. At huwag kang mag-alala dahil kami ang hahanap ng taong pagsisilbihan mo. Sisiguraduhin namin na hindi ka niya pahihirapan. Wika ni Kevin sa kapatid. Thank you mga kuya ko. I really appreciate your help. Pahinga na muna ako. Paalam na ni Calvina dahil inaantok na talaga siya. Good night, Princess. Alvin, samahan mo ang kapatid natin sa silid niya.
Siguraduhin mong nakapagpalit yan ng damit bago matulog. Bili ni Melvin sa kakambal. Noted. Mabilis na binuhat ni Alvin si Calvina at sinamahan na sa silid ng kapatid na alam nilang masama ang loob. Samantala, kinabukasan ni agad pinuntahan ng quintuplets ang taong alam ng mga ito na pwede nilang pagkatiwalaan sa nag-iisa nilang prinsesa sa pamilya. Sunod-sunod na katok ang narinig ni Dax at nang mag-angat siya ng paningin ay nakita niya ang kanyang sekretary. Good morning, Mr. Del Rosario. Nandito po sa labas ang Monteverde quintuplets. May sadya raw po sa inyo. Imporma ng sekretary ni Dax. Let them in. They are my big client. Noted po, sir. Ilang sandali pa nga ay pumasok na sa loob ng office ang quintuplets. Mr. Del Rosario, long time no see. How are you? Bati agad ni Kevin kay Dax. Tumayo si Dax sa swivel chair at isa-isang kinamayan ng quintuplets. Yeah, nice to see you again. I'm fine, salamat. Maupo kayo. Itinuro ni Dax ang mahabang sofa na nasa loob ng opisina. That's good to hear na ayos lang ang kalagayan mo. Anyway, may sadya kami sa'yo, Mr. Del Rosario. Pahayag naman ni Melvin. Ano yun? Tungkol ba sa deal natin? May gusto ba kayong baguhin? No, hindi to tungkol sa deal natin. We have a request. Naalala mo pa ba ang pinirimahan mo? May nakalagay roon na may free request kami na gagawin mo. Kaya ngayon na namin yun kailangan. What? May ganun ba sa kontrata natin? Yes. Pwede mo namang i-check if you want. Wait, I'm going to check it. Ilang sandali pa nga ay nakita na ni Dax ang ibig sabihin ng quintuplets. Napailing na lang ang binata. Mukhang hindi niya nabasa ang parting yun. Sa edad na 25 anyos, ay isa ng successful businessman si Dax Del Rosario. Ipinamana sa kanya ng kanyang abuelo ang Del Rosario Finance Corporation. Dahil sa angking talino ay mas napalago ni Dax ang kumpanya ng yumaong abuelo. Pero ang simpleng pagbabasa ng kontrata niya sa quintuplets ay hindi niya mapaniwalaan na nakaligtaan niya. Kaya wala siyang magagawa kundi ang sundin ang nakasaad doon. Nakalagay sa pinirimahan mo na may free request kami. Pero syempre may kapalit yun. Dadagdagan namin ng 2% ang shares mo sa kumpanya namin. What do you think? Tanong naman ni Marvin. Anong ipapagawa niyo sa akin, guys? Well, my only sister is in trouble. Kaya kailangan namin siyang tulungan. Of course, hindi namin siya pwedeng ipagkatiwala sa kung sino-sinong lalaki lang. We're very protective over her. Kaya ikaw ang napili namin para pagsilbihan ng prinsesa namin. Yan ang gusto ng parents namin para sa kanya. Kaya nakikiusap kami na sayo muna siya. Pagsisilbihan? Akala ko ba prinsesa niyo siya? Bakit gagawin niya siyang alila? Naguguluhang tanong ni Dax sa quintuplets. She's in trouble nga, kaya pinarusahan siya ng aming ama. Hindi namin pwedeng baliin ang utos ni Daddy. 3 buwan kang pagsisilbihan ng kapatid namin. Pero wag na wag mo siyang pahihirapan, maliwanag ba? Seryosong wika naman ni Alvin. Wait, hindi ko kayo maintindihan. Ang ibig sabihin, sa akin titira ang kapatid niyo? You got it right, bro. It's a deal then. Wait, hindi pa nga ako pumapayag eh. Then we will put out your investment in our company. Simpleng sagot ni Alvin. Damn it, wala ba akong choice? Bakit ako pa napili niyo? Pinasadahan ng quintuplets ng tingin si Dax at sabay-sabay ang mga ito na nakibit-balikat. You're a decent guy, and alam naming hindi mo pagsasamantalahan ng kapatid namin. We know you, kaya wala kang takas. Isa pa, malabo siyang ma-inlove sa isang kagaya mo. So she's safe, sabi ni Melvin. Fine, malabo rin naman ako magkagusto sa kapatid niyo kasi may gusto na akong iba. Mabuti na rin yun at may maninilbihan sa akin pansamantala. Inuulit namin, Mr. Del Rosario. Huwag mong pahirapan ang kapatid namin. Walang alam ang parents namin dito. I know. Kailan ba siya pupunta sa bahay ko? Next week. Ihahatid namin siya sa inyo. Si Kevin ang sumagot. Much better. Yan lang bang sasabihin niyo? Marami pa akong gagawin eh. That's all. Thanks pare. Isa-isa nang nagpaalam ang Monteverde quintuplets kay Dax. Nang mawala sa paningin ni Dax ang 5 lalaki, ay nagpakawala siya ng muntong hininga at inayos ang makapal na salamin.
Muling umukilkil sa utak niya ang babaeng nakita niya sa wedding reception ng kaibigan na si Blake. Maganda ang babae at halos mangindig pa ang kamay niya nang isuot ang garter sa paa ng babaeng yun. Nahiya siya rito kaya nilayasan niya ito. Hay nako Dax, hindi ka papansinin ng isang magandang kagaya ng babae na yun. You're a nerd at idadam ka lang ng mga magagandang babae. Kausap ni Dax sa sarili. Ibinalik na lang niya ang kanyang konsentrasyon sa papeles na binabasa at baka kung saan na naman maglakbay ang kanyang utak. Sa mansyon naman ng Monteverde ay kumpleto sa hapag ng mag-anak. Tahimik lang silang kumakain. Nang matapos kumain ay binasag ni Calvin ang katahimikan. Melvin, nakahanap na ba kayo ng lalaking pagsisilbihan ni Calvina? Seryosong tanong ni Calvin sa anak. Yes, Dad. Mr. Del Rosario is willing to play the role. Ihahatid namin si Calvina next week sa baha. Ihatid mo siya bukas. Putol ni Calvin dito. But Dad, ang sabi mo next week, no buts Melvin. Just do what I told you. I think sumusobra na po kayo, Dad. You don't know what Calvina have been through. Stop it, Kuya. Tigil ni Calvina sa sasabihin ni Melvin. Bakit hindi niya sabihin sa amin? We're here to listen. But she refused to tell the truth about what happened on Leonor's wedding reception. It's her choice and decision. Malaki na si Calvina para pang himasukan ko pa mga desisyon niya. Pero ako pa rin ang ama niyo. I will discipline you all kahit na matatanda na kayong lahat. Are we all clear? Maotoridad na tanong ni Calvin sa mga anak na nananahimik lamang. Yes, Dad. Sabay-sabay na sagot ng mga ito. That's good to hear. Let's go, wife. Kailangan ko na magpahinga. Aya na ni Calvin sa asawa. Tumayo naman si Lottie. Mauna ka na sa silid natin, Calvin. Kakausapin ko lang sandali ang mga anak natin. Mahinahong sagot ni Lottie sa kabiyak. Sige, bilisan mo lang ah. Ayoko makatulog na wala ka sa tabi ko. Alam ko, hintayin mo ako at lalambingin pa kita. Great. Nawala bigla ang pagod ko at stress sa mga anak mo. Nakangiting wika ni Calvin at hinalikan sa noo ang asawa bago lumabas ng dining room. Hinarap naman ni Lottie si Calvina at ang bruskong quintuplets. Mga anak, pagpasensyahan niyo na ang daddy niyo. Mahal na mahal niya kayo pero minsan kahit malalaki na kayo, gusto niya pa rin magkaroon kayo ng mabuting asal. Ayaw niyang maging mapagmataas kayo at unahin ang galit sa puso niyo. Naranasan na yan ng ama niyo noon, kaya ayaw niyang danasin niyo yun. Dahil sa galit niya noon, hindi niya ako hinanap. Maliliit pa kayo noon, boys, kaya hindi niyo pa alam. Pero alam niyo naman na hinayaan lang tayo doon na daddy niyo, di ba? Hanggang langit kasi ang pride niya noon. Kaya sana maintindihan niyo ang daddy niyo. Ayaw niya lang na ulitin yung pagkakamali niya noon. Paliwanag ni Lottie sa mga anak. Sabay-sabay namang tumango ang magkakapatid. Pagkatapos silang kausapin ng ina, ay isa-isa na silang pumasok sa kanilang mga silid. Nag-ayos na si Calvina ng mga gamit na dadalhin niya sa bahay ni Dax Del Rosario. Kinaumagahan ay agad siyang pinuntahan ng ina sa kwarto niya. Anak, ayos na ba mga gamit mo? Masuyong tanong ni Lottie sa anak. Yes, Mom. Mabuti naman kung ganon. Mga simpleng damit mo lang ang dalhin mo. At saka lagi mong tatandaan na ang gusto ng iyong ama ay matuto ka at hindi para pahirapan ka. Naiintindihan mo ba? Isipin mo na lang na training mo ang gagawin mo para sa kumpanya natin. Sooner or later, magiging kagaya ka na rin ng mga kuya mo na mag-handle ng malalaking kumpanya natin. Hindi na lang fashion boutique mo at factory ang iintindihin mo. Bilisan mo na dyan at iahatid ka na ng mga kapatid mo sa bahay ni Mr. Del Rosario. Magpakabait ka roon ha. Kumain ka sa tamang oras. At ang kamalditahan mo, huwag mong dadalhin doon. Mommy, kanina pa yan binibilin sa akin. Memorize ko na po. Mabuti naman kung ganon. Kapag nagkasakit ka, tumawag ka kaagad ha. Ako mismo ang mag-aalaga sa'yo. Mommy, hindi pwede. Kailangan ko maging independent at matuto sa buhay. Hindi ba di naman ang goal ni Dad sa parusa niya sa akin? Napabuntong hininga si Lottie. Niyakap nito ang nag-iisang prinsesa sa pamilya. Basta, tawagan mo ako, okay? Always, Mom. Love na love po kayo ni Daddy. At mahal na mahal din namin kayo, anak. Inihatid ng mag-asawang Calvin at Lottie ang anak na si Calvina sa sasakyan. Humalik muna siya sa mga magulang bago tuluyang pumasok sa loob ng sasakyan. Sa bahay ng Del Rosario ay nakahanda ng lahat.
Hindi alam ni Dax kung bakit niya pinaghahandaan ang pagdating ng kapatid ng Monteverde quintuplets. Sir, may bisita po ba tayo? Tanong ni Aling Sisa kay Dax. Oo, manang. Personal kong alalay. Alalay po, sir? Ang dami niyo na pong katulong dito Magdadagdag ka pa? Oo. At saka ako lang ang pagsisilbihan ng alalay ko. Ganun po ba? Dapat kasi sir asawa ang kinuha mo, hindi alalay. Sasagot pa sana si Dax nang marinig ang sasakyan na bagong dating. Mabilis pa sa kidlat na lumabas ng bahay niya si Dax. Gusto niyang makita kaagad ang itsura ng magiging alalay niya. Isang simpleng peach V t-shirt ang suot ni Calvina na pinaresa niya lang ng maong short na hanggang kalahati ng hita niya. Nakasuot lang siya ng sneakers na puti at nakalugay lamang ang mahaba at maitim niyang buhok. Napatanga si Dax nang makita ang babaeng bumaba sa sasakyan ng quintuplets. She's the woman in the reception. Oh my goodness. Bulong ni Dax sa kanyang sarili. Nang magtama ang mga mata nila ng dalaga ay biglang lumakas ang pagpintig ng puso niya. Mr. Del Rosario, nandito na ang kapatid namin. Puko ni Melvin kay Dax. Tumikhim naman si Dax bago isa-isang kinamayan ang Monteverde quintuplets. Don't be too formal, Melvin. Wala tayo sa office. Sabi ni Dax kay Melvin. Bilib na talaga ako sa'yo. Magkamukha kami magkakapatid pero mabilis mo kaming mapagsino. Nakangiting komento naman ni Alvin. Magaling lang ako manghula. I doubt it. Well, can we go inside? Ipapakilala pa namin sa'yo ang nag-iisa naming kapatid na babae. Of course, pasok kayo. Nauna na si Dax na pumasok sa loob ng bahay. Nasa sala na ang lahat. Nakaupo naman si Calvina sa gitna ng kanyang mga kapatid. Dax, this is our only princess, Calvina Lodi. You can call her Calvina. Ikaw nang bahala sa kanya Basta ang ibinili namin sa'yo, huwag mong kakalimutan, okay? Paalala ni Marvin kay Dax. Tumango naman ang binata. Hi Calvina, you have a unique and beautiful name. Ako nga pala si Dax Del Rosario at your service. Nakangiting pakilala ni Dax sa kanyang sarili habang inaayos ang suot na salamin. Napatitig si Calvina sa binatang kaharap. Dax is a good-looking man. Magandang pangangatawan. Halatang alaga sa gym ang mamasol nitong katawan. Gwapo ito, even if may makapal itong suot na salamin. Dax, is your down there Dax too? Pilihan tanong ni Calvina sa binata na ibinaba ang paningin sa gitnang bahagi ng binata. Nag-iwas ng tingin si Dax na siyang ikinatawa ni Calvina. Mga kuya ko, pwede niyo na akong iwan dito. I know I'm safe here. Baling ni Calvina sa mga kapatid. Are you sure? Baka naman mahirapan ka. Nag-aalalang tanong ni Marvin sa kapatid. I'm fine, kuya. Malaki na kaya ako. You're still our baby princess. Alis na kayo. Alam ko may gagawin pa kayo. Shoo! Grabe ka sa amin. Ano kami, aso? Pagdadrama naman ni Arvin. Babay na nga kasi mga kuya ko. Paalam na ni Calvina sa mga kapatid. Kumaway pa siya sa mga ito. Nang mawala na sa paningin niya ang mga kapatid, ay hinarap naman niya si Dax. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko, Dax. Pili ang tanong ni Calvina sa binata. Ha? Hindi alam ni Dax kung anong ire-react sa naging tanong ni Calvina. Are you Dax down there? Ulit ng dalaga. Size XL ang brief ko. Why did you ask? Your name suits you then. Anyway, where's my room? I'm your boss. You must respect me, Calvina. Pinaseryoso ni Dax ang boses dahil ang puso nito ay para nang lalabas sa ribcage. Fine. Where's my room, Dax? Nakangising tanong ni Calvina sa binata. Napailing na lang si Dax dahil sa inaasal ni Calvina. Don't call me that. Namumula ang mukhang sabi ni Dax. Why? Pangalan mo naman ang tinawag ko sa'yo, di ba? Don't act innocent. Alam kong ibang pinapahiwatig mo sa tinawag mo sa akin. Fine, I give up. Mukhang matalino ka. Ang bilis mong nakuha ang trick ko. Ihatid mo na ako sa silid ko, okay lang ba? Yan lang ba ang dala mo, Calvina? Itinuro pa ni Dax ang bag na nasa likuran ni Calvina. Isang backpack lang kasi ang dala niya. Yep, tara na. Nakangiting hinawakan ni Calvina ang kamay ni Dax na ikinagulat ng binata.
Parang dumaloy ang libo-libong kuryente sa katawan niya. Ano ba tinatayo-tayo mo dyan? Tara na, Dax! Pukaw ni Calvina dito. Mabilis namang humakbang si Dax kahit na nanginginig ang mga tuhod nito dahil sa presensya ni Calvina. Kinabukasan ay maagang nagising si Calvina. Nag-alarm siya sa cellphone niya. Naisip niya kasing gawing bakasyon ng pananatili sa bahay ni Dax. Magiging malaya siya roon. Wala ang mga kuya niya at magagawa niya rin ang gusto niya. Kailangan niya lang na paamuhin si Dax. I can seduce him. Kung sabagay, gwapo naman talaga siya. Nagtatago nga lang sa makapal niyang salamin. Wika ni Calvina sa sarili. Mabilis siyang nag-ayos ng sarili at nagtungo na sa kusina. How about magluto kaya ako ng egg, bacon, and hot dogs? Kumakain naman siguro si Dax nun. Mabilis niyang inihanda ang lulutuin. Ilang sandali pa ay nag-umpisa ng magluto si Calvina. Pero dahil likas na hindi marunong sa kusina, kaya naman kaka-cellphone ay hindi niya namalayan na nasusunog na pala ang niluluto niya. Oh my goodness! Nasusunog na niluluto ko! Mabilis na pinatay ni Calvina ang apoy at tiningnan ang niluluto. Pwede pa to, makakain pa rin naman. Inihanda na niya ang sunog na bacon, hotdogs at sunny side up sa mesa. Tamang-tama naman ang pagpasok ni Dax sa kusina. Matamis na ngumiti si Calvina kay Dax nang makita ito. Good morning! Breakfast is ready. Kumain ka na. Nakangiting bati ni Calvina kay Dax. Tiningnan naman ng binata ang mga inihain ni Calvina sa mesa. Makakain pa ba yan? Lahat sunog. Hindi ka ba marunong magluto? Sunod-sunod na tanong ni Dax habang nakatingin sa mga pagkain sa mesa. Did you just insulted my cooking skills? Cooking skills? Ang mga luto mo bang yan ang tinatawag mong cooking skills, Calvina? Oo, kaya wag mong insultuhin, okay? Yaan mo at sa susunod ay lalagyan ko na ng lasa niyang kakainin mo. Di man lang marunong mag-appreciate ng luto ng iba. Maktol ng dalaga. I'm sorry, okay? I'm just being honest here. Kung gusto mo, tuturuan kitang magluto. Suwestyon ni Dax. Lumapad naman ang ngiti ni Calvina. Talaga? Tuturuan mo ako magluto? Marunong ka ba? Of course. Lumaki ako sa ibang bansa. Naging independent ako kaya marunong ako sa lahat ng gawaing bahay. Wow, ang galing mo naman. Gusto kong kumain ng pancakes. Turuan mo ako magluto nun. Pancake lang? It's so easy. Halika, tuturuan kita magluto. How about the food I cook? Itatapon na lang ba natin yon? Sayang naman, di ba? Of course, sayang din yung effort ko. Huwag ka mag-alala, kakainin ko mga yan. Talaga? Oo, pagkatapos natin gumawa ng pancakes. Nakangiting sagot ni Dax kay Calvina. Sumaya ang puso ni Calvina sa sinabi ni Dax. Thank you. No problem. Hindi ka ba nagpaturo kay Namanang kanina na magluto? Hindi, nahihiya kasi ako. Kaya sabi ko ako nang bahala sa breakfast mo. Matulog na lang ulit sila. Tumango lang naman si Dax. Gumawa na sila ng pancakes pagkatapos ay sabay nang nag-breakfast. Panay ang ngiti ni Calvina dahil naubos ni Dax ang mga luto niya kahit nasunog yun. 2 linggo ang mabilis na lumipas. Sa bahay na rin nagtatrabaho si Dax. Ayaw niya kasing iwanan si Calvina. Alam niyang hindi sanay sa gawaing bahay si Calvina kaya hindi niya ito masyadong inuutusan. Hindi ko akalain na ang babaeng tinatangi ng puso ko nang una kong makita sa reception ng kasal ni Blake ay kasama ko na sa iisang bahay ngayon. Am I that lucky? Wala sa sariling wika ni Dax sa sarili. May binabasa si Dax sa office niya sa bahay nang biglang bumukas ang pinto at iniluwan niyon si Calvina. Sanay na si Dax sa paglalabas-masok ng dalaga sa office niya. Dax, I'm so bored. Nakasimangot na wika ni Calvina sabay upo nito sa kanyang kandungan. Dahil sa ginawa ni Calvina ay nagkanda samid-samid ang binata. Dax, ayos ka lang ba? Nabali ko ba ang Dax mo sa ibaba? Natatawang birong tanong ni Calvina. I'm alright. Ano bang gusto mong gawin para hindi ka maboard, Calvina? Hindi ko alam eh. Ikaw, baka may naisip kang gawin na hindi nakaka-board. Gusto mo bang sumakay sa hot air balloon? Masaya yun, lalo na kung first time mo lang. Hot air balloon? Hindi pa nga ako nakakasakay dyan. I want to try it with you, Dax. Sakay tayo, sige. Okay, let's go.
Yes! Malakas na sigaw ni Calvina. Dahil sa sobrang tuwa ay hinalikan nito sa labi si Dax. Kahit na mabilis lang ang paghalik ni Calvina, ay ramdam na ramdam pa rin ni Dax ang kuryenteng dumaloy sa kaibuturan ng kanyang puso. Pero hindi niya pinahalata sa dalaga ang nararamdaman niya. Bagkos ay kumilos na siya para magtungo sila sa lugar kung saan sila sasakay ng hot air balloon. Hindi naman nagtagal ay naroon na agad sila. Ilang saglit pa ay nakasakay na nga sina Calvina at Dax sa hot air balloon na pagmamayari nila Dax. Wow, ang ganda naman dito! Bulalas ni Calvina. Itinaas pa ng dalaga ang kanyang dalawang kamay. Mabuti naman at nagustuhan mo. Pinakatitigan ni Dax ang masayang mukha ni Calvina. Wala sa sariling kinunan nito ng larawan ang dalagang masayang masaya habang nakatanaw sa kalawakan. Parang ang lapit-lapit lang ng langit, no? Pero ang layo-layo pala. Oo, parang ikaw. Ang lapit-lapit mo na nga sa akin, pero pakiramdam ko ang layo-layo mo pa rin. Ano ang ibig mo sabihin, Dax? Mabilis na nag-iwas si Dax ng paningin. Wala. Masaya lang ako na masaya ka, Calvina. Salamat, Dax. Ngayon ko lang naranasan ng ganito. Ngayon ko lang din naramdaman ng tunay na kasiyahan. At malaki ang pasasalamat ko sa'yo. I mean, masaya naman ako sa buhay ko at sa pamilya ko. Pero ewan, ibang saya ang pakiramdam ko ngayon nakasama ka. Matamis nang initian ni Calvina si Dax. Napatitig naman ng binata kay Calvina. Nakakahipnotismo ang mga titig ng dalaga dito. Kaya ilang sandaling natulala si Dax sa kagandahan ng dalagang kaharap. Napapangiti si Calvina habang nakatingin sa nakatulalang binata. Lumapit siya rito at dahan-dahang hinalikan sa pisngi si Dax. Calvina. Don't panic. That's my way to say thank you, Dax. Nakangiting wika ni Calvina. Wala sa sariling napahawak si Dax sa pisngi. Naramdaman nito ang pag-iinit ng muka. Pakiramdam nito ay may nagliliparang paru-paro sa tiyan nito. Ganito pala ang nararamdaman kapag kinikilig. God, ngayon ko lang to naramdaman sa isang babae. Sabi ng isipan ni Dax. Halos isang oras din silang nakasakay sa hot air balloon bago na isipang bumaba at mag-ikot-ikot naman sa mall. Halos gabi na nang makauwi sila ng bahay. Lumipas pa ang mga linggo. Lalong napapalapit ang dalawa sa isa't isa. At sa loob ng isang buwan ay hindi naman pinapahirapan ni Dax si Calvina, gaya ng utos ng mga kapatid ng dalaga. Wala namang ginagawa si Calvina kundi ang istorbuhin lang lagi si Dax sa trabaho nito. Isang araw ay wala sa mood na bumangon si Calvina. May period kasi siya. Tinatamad akong bumangon. Ay nako, ito na naman ang kinakaayawan ko. Kausap ni Calvina sa sarili. Malalim siyang bumuntong hininga. Mamaya na lang ako babangon. Sumasakit ang puson ko. Gosh. Habang si Dax naman ay hindi makapag-concentrate sa ginagawa dahil inalala nito si Calvina. It's already 10 in the morning pero hindi pa rin lumalabas ng silid ng dalaga. Anong nangyari kay Calvina? Baka naman may sakit siya. I must check her. Sabi ni Dax sa sarili at mabilis na tumayo saka tinungo ang silid ng dalaga. Sunod-sunod na katok ang ginawa ni Dax, ngunit walang nagbukas ng pinto. Calvina! Calvina! Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Dax mula sa labas ng pinto. Dax! Help me! Malakas na sigaw ni Calvina. Okay, but please open the door. I can't. Why? May masakit ba sa'yo? Tell me. Pag-aalala ng binata. Hindi ako makatayo. I have my dysmenorrhea. What's that? Okay, wait for me, Calvina. Kukuha muna ako ng spare key ng silid mo. Just wait for me. Okay, Dax. Salamat. Mabilis pa sa kidlat na nakuha ni Dax ang spare key ng susi sa silid ni Calvina. Pagkapasok ay mabilis na lumapit ang binata kay Calvina. Are you sick, Calvina? Dadalhin kita sa ospital. Halata sa boses at mukha ni Dax na nag-aalala para sa dalaga. Hindi mo ako kailangan dalhin sa ospital, Dax. I just need a napkin. That's all. Nakangiting wika ni Calvina kahit na masakit ang puso niya. Nang matitigan ng dalaga si Dax ay napangiti siya. Wala kasing suot na makapal na salamin si Dax. Tumaas ang kamay ni Calvina para mahawakan ang gilid ng mata ni Dax. You have beautiful black eyes, Dax.
Hindi ako makapaniwala na tinatago mo sa likod ng salamin ng mga yan. Masuyong wika ni Calvina. Namula naman ang mukha ng binata. I can't live without my eyeglasses, Calvina. They're with me simula pa noon. Kakamadali ko lang kaya naiwan ko sa office ang eyeglass ko. Nag-alala kasi ako sa'yo. Hindi mo ako sinabayan mag-breakfast kanina eh. Sorry, tinamad kasi akong bumangon dahil masakit ang puson ko. On the second thought, tama ka. Itago mo na nga lang yung kagwapuhan mo. Dahil for sure maraming magkahabol sa iyong babae. I'm so lucky na nasaksihan ko yan ngayon. Wala namang magkakamali sa akin, Calvina. At saka may babae na akong gusto. Natigilan si Calvina at mariing tiningnan si Dax. May gusto ka ng babae? Ang swerte naman ng babaeng yun kung ganon. Hindi siya ang maswerte sa aming dalawa. Ako ang maswerte sa kanya. How sweet naman. Sige na, bilhan mo na lang ako ng napkin doon. Tinagusan na ako dito at hindi ako makagalaw ng maayos. Don't worry, lalaban ko na lang ang bedsheet. Malamig na sabi ni Calvina. Dismayado siya sa nalaman na may iba ng gusto si Dax. Aminado siyang unti-unti na niyang nagugustuhan ng lalaking to. Napakabait din naman kasi nito. May mali ba akong sinabi o nagawa? Nagtatakang tanong ni Dax sa dalaga. Wala, bilisan mo na lang bumili ng napkin bago pa kita balatan ng buhay dyan. Natulala na lang si Dax nang sabihin yun ni Calvina. Humiga na patagalit si Calvina at nagtalokbong ng kumot. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang kumulo ang dugo niya nang sabihin ni Dax na may gusto na itong ibang babae. Selos ba yun o panghihinayang? Di siya sure. Pinuri lang bilib na agad sa sarili. Bulong ni Calvina. May sinasabi ka, Calvina? Wala, bilisan mo na lang. Sige na, alis na. Huwag mo akong kausapin dahil lalong sumasakit ang puson ko. Okay. Ano nga yung sinabi mong tawag sa sakit mo? Discomfort? No. Jezebel? Tama ba? Ano? Paano napasok si Jezebel sa eksena? Hindi ba't nasa dagat siya? Ha? Nakalimutan ko kasi yung sinabi mong sakit mo eh. HB ako ngayon, kaya umalis ka na Dax, please. HB? You mean heartbroken ka ba, Calvina? Dahil sa sinabi ni Dax ay biglang nag-alis ng talokbong ng kumot si Calvina kahit masakit pa ang kanyang puson. Dax, isang tanong mo ba't manghihiram ka na ng mukha sa aso? Bakit? May mali ba akong sinabi? Bilhan mo na lang ako ng napkin, ano ba? Sabihin mo yung with wings ha? At saka all-night napkin siya. Sige na, alis na. Kahit naguguluhan sa sinabi ni Calvina, ay umalis na lang si Dax para mabili ang gusto ng dalaga. Nasa isang convenience store na si Dax at hinahanap niya yung pinapabili ni Calvina sa kanya. Nang hindi mahanap ay nagtanong siya sa sales lady na nandoon. Miss, pwede bang magtanong? Nahihiya ang tanong ni Dax sa babae. Ano po yun, sir? Nagpapakit na tanong ng sales lady. May napkin ba kayo? Yung may pakpak at tumatagal ng buong gabi. May pakpak? Oo, yung may pakpak at tumatagal buong gabi. Wings all night po ba, sir? Oo, yun nga. Bigyan mo ako ng 100. Piece or pack, sir? Pack. Okay, sir. Teka lang po at kukunin ko ang napkin na bibili nyo. Ang swerte po ng girlfriend nyo. Bihira lang po ang lalaking bumibili ng napkin para sa kanilang mga girlfriend. Wika ng sales lady habang kinukuha ang napkin na order ni Dax. Ngumiti lang naman si Dax. Ito po sir, 960 po lahat. Wika muli ng sales lady. Mabilis na kinuha ni Dax ang kanyang wallet at binayaran ang napkin na binili. Thank you sir. Nakangiting wika ng sales lady. Thank you din. Sumakay na sa kotse niya si Dax at nagtungo sa pharmacy. Pagkapasok niya sa pharmacy ay agad siyang nagtanong sa babaeng namataan. Miss, may gamot ba kayo para sa ano? Napakamot si Dax sa kanyang ulo. Nakalimutan na naman niya kung ano yung sinabing sakit ni Calvina kanina. Anong gamot po yun, sir? Tanong ng pharmacy sa binata. Nakalimutan ko kasi kung ano yun eh. Nagpabili siya ng napkin sa akin. Masakit daw ang puso niya. Oo nga, yun nga. May dysmenorrhea po ang girlfriend niyo? Napanganga naman si Dax.
Kapag ba talaga bumibili ng napkin, girlfriend ka agad? Naitanong ni Dax sa kanyang sarili. Oo, mukhang yun na nga yun. Magkatunog naman sila ng Jezebel ah. Sino Jezebel, sir? Girlfriend niyo po? Ha? Hindi. Taga-dagat yun. Malakas na tumawa ang pharmacy sa sinabi ni Dax. Naguguluhan tuloy na tiningnan ni Dax ang babae. Alam niyo, sir, nakakatawa po kayo. Bukod sa gwapo ka na, may humor ka pa. Tapos mabait pa sa girlfriend. Hindi na lang pinansin ni Dax ang sinabi ng babae. Pagkatapos magbayad sa gamot na binili, ay agad na siyang umalis. Pagdating sa bahay, ay agad niyang pinuntahan sa silid si Calvina. Calvina, ito na pinabili mo sa akin. At saka binilhan din kita ng gamot. Imporma ni Dax at ibinigay sa dalaga ang mga binili. Nagulat si Calvina dahil sa dami ng binili na napkin ni Dax. Bakit ang dami niyan, Dax? Nagtatakang tanong ni Calvina kay Dax. Isang dosena lang naman yan. Mas maganda na yung handa. Tama na sana yung isang pack lang ng napkin. Akala mo naman isang taon akong rereglahin yan. Ano pa ba yung binili mo? Ah, ito ba? Gamot yan para sa dysmenorrhea mo. Nagtataka nga ako kanina habang bumibili ng napkin at gamot eh. Bakit naman? Panay sabi na ang swerte raw ng girlfriend ko. Kapag ba bumili ng napkin at gamot sa sakit ng puso ng lalaki, girlfriend na niya ang bibilhan niya? Mahinang natawa si Calvina. Alam mo, gwapo at matalino ka sana eh. Kaya lang sobrang inosente mo pala. Ha? Anong inosente? I'm not innocent, Calvina. I just don't know what's the women stuff. Ngayon ko lang nalaman. Sige nga, kung hindi ka inosente. Alam mo ba ang tamang paghalik? Calvina's just teasing him. Natahimik naman si Dax. Wala pa kasi siyang nagiging girlfriend. Ngunit nakapanood na naman siya ng mga naghahalikang babae at lalaki. Oh, ba't ka natahimik, Dax? Hindi ka marunong humalik? Hindi na natapos pa ni Calvina ang kanyang sasabihin dahil agad na sinunggaban ni Dax ng halik sa labi si Calvina. Nagulat naman ang dalaga. She didn't expect na ganun ang magiging reaksyon ni Dax. He kissed her softly. Marahan ang bawat halik nito. She likes it, but she wants more of his kisses. Ipinulupot ni Calvina ang kanyang dalawang braso sa leeg ni Dax at mas pinalalim pa ang halik. Kahit kay Blake ay hindi naging marahas si Calvina. Hanggang halik sa pisngi nga lang ang nagagawa ni Blake sa kanya noon. Ngunit pagdating kay Dax ay kakaiba ang kanyang nararamdaman. Kung hindi pa sila kinapos ng hininga ay hindi maghihiwalay ang labi nila. Hinihinga sila na para bang galing sa pagtakbo. Ngayon sabihin mo sa akin kung hindi ako marunong humalik. Hinihingal at napapangiting sabi ni Dax kay Calvina. You're a good kisser, no doubt about that. And I like the kiss that we shared. Nakangiting pahayag ni Calvina. May pilya pang ngiti. Talaga? Oo. Sino palang babaeng gusto mo? Natahimik si Dax sa naging tanong ni Calvina. Napapakamot pa ito sa ulo. Kasi huwag ka nang mahiya sa akin, Dax. Sige na, sabihin mo na. Ikaw. Ako? Nanlalaki ang mga matang bulalas niya. Itinuro pa ni Calvina ang kanyang sarili. Sunod-sunod naman na tumango si Dax. Oo, ikaw ang babaeng sinasabi kong gusto ko. Una pa lang kitang nakita sa wedding reception ng kasal ni Blake. Agad akong nabighani sa ganda mo. You're beautiful, and it amazed me. Kwento ni Dax na ikinagulat ni Calvina. Nasa wedding reception ka ng kasal ni na Leonor at Blake? Yes, at akong lalaking nagsuot ng garter sa'yo. What? Really? Ikaw pala yun? Bakit inalikuran mo kaagad ako nun? Hindi ko tuloy nakita ang mukha mo. Saka bakit hindi ka rin nakita ni na kuya doon? Sumaglit lang ako ron. Nagpakita lang ako kay Blake at Leonor. Kaso, pinilit nila ako na sumali sa sasalo ng garter. Palagi lang ako nakatungo noon dahil hindi ako gaanong sanay sa mataong lugar. Tapos nahihiya ako sa'yo, kaya umalis agad ako after ko ilagay sa legs mo ang garter. Ayaw ko ring maging center of attention doon at gawing laughingstock. I'm nerd and you're like a goddess. Ang layo ng itsura natin, hindi ba? Kaya pala hindi ka nakilala ni na kuya. Kasi nagtaka ako. Business partner ka nila tapos hindi ka nila naikwento na nasa wedding ka ni na Blake.
Pero sana hindi ka umalis. Fashion style mo lang naman ang dapat mong baguhin at okay na okay ka na. You're handsome kaya, you just need a makeover. Makeover? No way. Hindi ako babae para mag-makeover. Tanggi agad ni Dax sa suggestion ni Calvina. Ayaw mo talaga? Kahit napilitin kita? No freaking way. Kapag pumayag ka, I will kiss you. Payag ka na ba? Napakurap-kurap si Dax sa sinabi ni Calvina. Seriously? Ikikiss mo ako para lang pumayag ako sa gusto mo? Yep. Ano, payag ka na ba, Dax? No. Gusto kong i-kiss mo ako dahil gusto mo na ako. Hindi yung may kapalit na pabor. Kaya pala kinis mo ako kanina kasi gusto mo ako. Nag-init ang mukha ni Dax dahil sa sinabi ng dalaga. Ay sus, nahiya ka pa Dax ha? Nagustuhan ko rin naman yung halik mo eh. But anyway, dahil ayaw mong mag-makeover, turuan mo na lang ako magluto. Gusto ko ulam naman ang matutunan ko. Malapad na napangiti si Dax sa sinabi niya. Sure, yun lang ba? Easy lang yan. Good. Salamat pala dito sa mga pinamili mo ah. Alam ko nakakahiya bumili ng ganito para sa mga lalaki. Kaya sina kuya hindi ko mautusan sa ganitong bagay. Nahihiya raw sila eh. Ewan ko lang kung kapag jowa na nilang nag-utos makakatanggi pa sila. Wala yun. Saka naiintindihan ko mga kuya mo. Pero para sa'yo walang nakakahiya. At least nasabihan ako sa store na mabait akong boyfriend. Sige na, uminom ka na at pinaghanda kita ng pagkain mo. Take a rest first. Bukas na kita tuturuang magluto. Nakangiting wika ni Dax. Okay, boss. Sumaludo pa si Calvina na siyang ikinatawa ni Dax. Kinabukasan nga ay naghanda na sina Calvina at Dax ng mga ingredients na gagamitin nila sa pagluluto ng adobong manok. I really love the Pinoy style adobong manok. I hope na maganda ang lasa ng luto natin ngayon. Nakangiting wika ni Calvina kay Dax. Of course, lagyan mo lang ng pagmamahal at sasarap na talaga yan. Sagot naman ni Dax na nakatingin sa magandang mukha ng dalaga. At syempre, ang pagluluto ay hindi dapat minamadali para mas masarap ang magiging lasa ng niluto mo. Talaga? Totoo ba yan? Oo naman. Bawat lutuin mo ay lagyan mo ng pagmamahal. Sigurado na masarap ang magiging luto mo. Okay, sabi mo yan ha. Maghiwa ka na ng sahog natin at ihahanda ko na rin ng manok. Copy, boss. Nakangiting wika ni Dax kay Calvina. Nagsimula na ngang maghiwa si Dax nang dumulas ang kutsilyo sa kamay niya. Ouch! Mahinang daing ni Dax nang maramdaman ang hapdi sa sugat nito. Anong nangyari? Oh my goodness, you're bleeding, Dax! Nataranta si Calvina nang makita ang dugo sa kamay ng binata. I'm okay. Maliit lang to. Huwag ka nang... No, you're not. Akin na nga yung kamay mo. Putol ni Calvina sa sasabihin pa ni Dax. Iniabot naman ni Dax ang kamay nito sa dalaga. Malakas na napasinghap si Dax nang isubo ni Calvina ang daliri nito at sipsipin yun. Anong ginagawa mo, Calvina? Sinisip-sip ko ang dugo mo para hindi lumabas ang pare. Bali walang sagot ni Calvina. Pare? May pare bang sugat? Hay nako, Dax. Siyang lupalop ka ba ng mundo nakatira? Siyempre kapag may sugat dapat pahintuin ka agad para hindi lumabas yung pare. Nagsisimba rin ba ang dugo at may pare sila? Hay nako, Dax. Ewan ko sa'yo. Hindi ka talaga makagets ng jokes. Hugasan na nga natin yung sugat mo at lalagyan ko ng ointment or betadine para hindi ma-infect. Wika ni Calvina. Hinayaan na lang ni Dax na gamutin siya ng dalaga. Hindi maipaliwanag ni Dax ang sayang nararamdaman habang kasama nito si Calvina sa bawat segundong lumilipas. Hindi man ito masabi sa dalaga, pero mahal na nito si Calvina. Nang sumunod na araw ay wala nang maisuot si Calvina. Nasa harapan niya ang mga damit niya. Marurumi naman ngayon at kailangan na niyang maglaba. Nakakahiya naman kung iuutos ko sa katulong ni Dax na labhan ang mga damit ko. Nandito ako para maging alalay ni Dax, hindi para maging prinsesa. Anong gagawin ko ngayon sa mga damit ko? Wala na akong isusuot. Nakangusong tanong ni Calvina sa kanyang sarili. Napatayo si Calvina nang may maisip na paraan. Ay, alam ko na. Magpapaturo na lang ako kay Dax kung paano maglaba. Masayang sigaw ni Calvina at mabilis na tumakbo papunta sa silid ni Dax. Magkatabi lang ang silid nila.
Kaya naman mabilis na nakarating ang dalaga roon. Maaga pa kaya siguradong tulog pa si Dax, lalo na't araw ng Sabado. Daxie! Daxie! Gising ka na! I need your help! Excited na tawag ni Calvina kay Dax. Maaga pa, Calvina. Namamaos ang boses na wika ni Dax kay Calvina. Bangon ka na! Hindi ba day off ng mga katulong mo ngayon? Tayong dalawa lang sa bahay at kailangan nating magluto. Bangon ka na! Mag-order na lang tayo, Calvina. Daxie, wala na akong damit. I need to wash my clothes at tuturuan mo ako maglaba mamaya. Napabuntong hininga si Dax at nagmulat ng mga mata. Gusto mo talagang matutong maglaba? Seryosong tanong ni Dax. Yes? Tuturuan mo na ba ako? Nagpapakit ng wika ni Calvina. Napailing na lang na bumangon si Dax sa kama. Siguradong sigurado ka na ba talaga? Oo nga, ang kulit mo naman eh. Kiss mo muna ako. Biro ni Dax sa dalaga. Sa cheeks lang ah. Nope, sa lips dapat. Dax! Nanlalaki ang mga mata na tawag ni Calvina sa pangalan ng binata. Tatawa-tawa naman si Dax at mabilis na ninakawan ng halik sa pisngi ang dalaga. Yun, may kiss na ako. Gising na ako. Masayang wika ni Dax at tumayo na sa kama. Makakaganti rin ako sa'yo, Daxie. Bulong ni Calvina sa sarili at saka lumabas na ng silid ng binata. Nagtungo na siya sa kusina. Makailang minuto naman ay naroon na rin si Dax. Nagluto sila at pagkatapos mag-agahan ay nagsimula ng maglaba. Nasa laundry room na sila. Mano-mano ang paglalaban ni Calvina sa kanyang mga damit. May washing machine naman pero gusto niyang matuto na maglaba ng manual. Ganito ba to? Dapat balik na rin pagkatapos kusutin? Tanong ni Calvina kay Dax nang matapos kusutin ang damit. Oo, ganyan nga. Ilang piraso na ba ng damit ang nalaban mo? 3 pa lang. Pero namumulan ng mga kamay ko, Dax. Tama na nga yan. Ako nang tatapos ng mga labahin mo. Magbanlo ka na lang mamaya. Mas madali yun. Pero personal alalay mo ko. Dapat ako gagawa nito at hindi ikaw. Hayaan mo na ako, Calvina. Tayo ka na riyan at baka madulas ka pa. Hindi na natapos pa ni Dax ang sasabihin nitong madulas si Calvina nang tumayo. Mabilis ang naging kilos ni Dax at nahawakan kaagad ng kamay ng dalaga. Pinagpalit nito ang pwesto nilang dalawa. Dahil masyadong madulas ang sabong panlaba, ay na-out of balance si Dax at ang ending ay napaupo ito sa loob ng batya. Kasama nito si Calvina na nasa kandungan ng binata. Ouch! Malakas na hiyaw ni Dax nang maramdaman ang pananakit ng puwet nito. Daxie, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Calvina. Ayos lang ako, Calvina. Ikaw ba? Mabilis na tumayo si Calvina at tiningnan ang lalaking nasa loob pa ng batya. Okay lang ako, Dax. Naku, basang-basa ka na. Teka lang at dadagdagan ko pa. Mabilis na sinabuyan ni Calvina si Dax ng isang tabong tubig. Calvina? Malakas na tawag ni Dax sa dalaga. Tatawa-tawa naman tumakbo si Calvina sa labas ng laundry room at nagtungo sa may pool area. Humanda ka sa akin, Calvina. I will catch you. Sigaw ni Dax sa tagad na sinundan si Calvina. Nang maabutan ni Dax si Calvina, ay kiniliti kaagad nito ang dalaga. Tatawa-tawa naman si Calvina habang nagmamakaawa kay Dax na tigilan na siya nito. Ano, lalaban ka pa? Natatawang tanong ni Dax na ngayon ay nakaibabaw kay Calvina. Umiiling-iling naman si Calvina. Tama na, basang-basa na tayong dalawa, Dax. Lalo na ikaw, baka magkasakit ka pa. Concern yan? Oo naman. At saka, kanina pa nakabalandra yung 6-pack abs mo, oh. Pwede ko yung ibigay sa'yo, Calvina. Ha? Kahit walang tayo, kahit di mo ako gusto, kayang-kaya kong ibigay ang puso, kaluluwa, at free ng katawan ko para sa'yo, Calvina. Seryosong wika ni Dax. Malapad na napangiti si Calvina sa tinura ni Dax. Paano kung sabihin kong gusto ko ring ipagkatiwala ang puso ko sa'yo? Tatanggapin mo ba, Dax? Ilang sandaling napatitig si Dax sa mga mata ng dalaga. Nang hindi magsalita si Dax ay iniangat ni Calvina ang kanyang dalawang braso at ipinulupot yun sa leeg ni Dax. Siniil ng halik ni Calvina ang binata na gulat sa sinabi niya.
lalo na nang halikan niya ito. Nang sumunod na araw ay handa na si Dax na ipadama ang damdamin nito kay Calvina. Bumili ito ng bulaklak para kay Calvina. Hawak-hawak nito ang isang pumpon ng bulaklak. Gustong-gusto nitong ibigay yun kay Calvina, pero nahihiya ito. Dax, bakit andyan ka? Tanong ni Calvina na bigla na lang sumulpot kung saan. Mabilis na itinago ni Dax ang hawak nitong bulaklak. Ngunit nakita na yun ni Calvina. Nasa sala sila. Kasi, pautal-utal na sagot ni Dax. Bulaklak ba yan? Para kanino? Tanong ni Calvina. Para sa'yo sana yan, Calvina. Oh, bakit may sana pa? Nagbago na ba ang isipan mo at ayaw mo nang ibigay sa akin? Hindi naman sa ganun. Nahihiya lang akong ibigay ito sa'yo. Malakas namang natawa si Calvina sa sinabi ni Dax. At ngayon ka pa talaga mahihiya? Hindi ka nga nahiya nung hinalikan mo ko eh. Akin na nga yan. Hindi ba't sabi ko sa'yo, handa akong ipagkatiwala ang puso ko sa'yo? Napatitig na lang si Dax kay Calvina. Hindi nito sukat akalain na sasabihin yun ng babaeng itinitibok ng puso nito. Hey, Daxie, nakatulala ka na dyan. Sobrang ganda ko ba at natutulala ka na lang? Biro ni Calvina sa binata. Malakas naman tumikhim si Dax. Iniabot nito ang bulaklak kay Calvina. For you. Nakangiti ng wika ni Dax sa dalaga. Mabilis na inabot ni Calvina ang mga bulaklak saka inamoy. Ang bango nila. Salamat dito ah. I love it. Talaga? Dahil special ang araw na to para sa akin, pwede bang gawin kitang reyna ko ngayong araw? Pagsisilbihan kita buong araw. Gusto kong ipakita sa iyo ang aking pagmamahal, Calvina. Talaga? Sige, gusto ko yan. Okay, my queen. I'm your slave for today. Himukod pa si Dax kay Calvina na siyang ikinatawa ni Calvina. Pinagluto nito ang dalaga. Kahit gustong tumulong ng dalaga ay ayaw nitong payagan. Diyan ka muna, aking reyna. Huhugasan ko lang ang mga pinggan natin. Sabi ni Calvin matapos nilang kumain ng tanghalian. Okay, hihintayin kitang matapos. Kakain muna ako ng dessert. Okay, mahal na reyna. Masayang kumain si Calvina ng dessert niya, habang si Dax naman ay naghuhugas na ng pinagkainan nila. Sir Dax, may bisita po kayo. Imporma ni Sisa na kararating lang din. Nakasabay nito sa labas ng gate ang mga magulang ni Calvina. Calvina? What's going on here? Hindi ba't ikaw dapat ang magsisilbi kay Mr. Del Rosario? Bakit baligtad yata ang nangyayari rito? Kunot ang noong tanong ni Calvin sa anak na dalaga. Pinalipat-lipat ni Calvin ang paningin kina Dax at Calvina. Naiiling ito dahil sa nasaksihan. Mabilis na binitawan ni Dax ang pinggan na hawak at lumapit sa mag-ama ni Calvina. Sir, mali po kayo nang iniisip. We just did this today. I want Calvina to take a rest kaya ako na munang naguhugas ng plato. I'm not asking you, Mr. Del Rosario. Nandito ang anak ko para pagsilbihan ka. Bakit mukhang baliktad yata ang sitwasyon yung dalawa? Mukhang ang anak kong pinagsisilbihan mo, Mr. Del Rosario. Mariin ang bawat pagbigkas ni Calvin sa bawat salita. Calvin, relax. Baka makasama sa'yo kapag nagalit ka ng sobra. Mahinahong sabi ni Lottie sa asawa. Dad, Mom. Bigkas ni Calvina. Pautal-utal pa nga niyang tinawag ang mga magulang. Sa araw na ito, tinatapos ko ng parusa ko sa iyong manilbihan kay Mr. Del Rosario, Calvina. Kunin mo na mga gamit mo. Aalis na tayo. Mariing utos ni Calvin. Pero, Dad, it's not what you think. I said pack your things, Calvina. Don't make myself repeat. Dad? Now na, Calvina. Bulyo na ni Calvin sa anak. Dahil sa pinaghalong galit at takot para sa ama, ay tumakbo pa palabas ng kusina si Calvina at tinungo ang silid niya para kunin ang mga gamit. Hinarap naman ni Calvin si Dax. I trusted you, Mr. Del Rosario. Akala ko'y hindi ka katulad ng iba na hindi nababayaran. But I was wrong. I trust the wrong person. Malamig na wika ni Calvin kay Dax. Sir, mali po kayo nang iniisip. Paliwanag ni Dax sa Ginoo. Huwag ka nang magkaila pa. Narinig ko ang usapan ng mga anak ko kanina sa bahay. Sila ang pumili sa'yo at ang kapalit para pumayag ka ay ang dagdag na share sa kumpanya namin. Tama ba ako?
Natahimik si Dax dahil tama ang sinabi ni Mr. Calvin Monteverde sa kanya. I'm sorry, sir. Wala naman po akong balak tanggapin ng share na yun. I already love your daughter. Lalo na nung nalaman ko na siya pala ang babaeng lihim ko nang minamahal. Sana po payagin niyo akong ligawan ng anak niyo. My answer is no. Pinarusahan ko siya para rin sa kanyang sarili. Pero dahil sa ginawa mo ay mas lalo lang namin siyang paghihigpitan. Sir, pakinggan niyo po muna ako. No, Dax. Salamat na lang sa pagpapatuloy mo sa anak namin. Aalis na kami. Tinalikuran na ni Calvin si Dax nang makita ang anak na dala na ang gamit nito. Dad, hayaan mo ako makapagpaalam kay Dax. Please. Pakiusap ni Calvina sa ama. Let's go. Madami nang nasayang na oras ng dahil sa'yo. Hinawakan na ni Calvin ang kamay ni Calvina at iginiya na papalabas ng bahay ni Dax. Nakalabas na sa bahay ni Dax sina Calvin, Lottie at Calvina nang habulin sila ng binata. Sir, ma'am, hayaan niyo po ako makapagpaalam man lang kay Calvina. Nakikiusap na wika ni Dax sa mag-asawa. Pumasok ka na sa loob ng sasakyan, Calvina. Matigas na utos ni Calvin sa anak. Ayaw pa sanang sumakay ni Calvina ngunit iginiya na ito ng ina nito papasok sa sasakyan. Tiningnan ni Calvin sa mga mata ang binatang si Dax at lumapit dito. Come here, may sasabihin ako sa'yo. Utos ni Calvin sa binata. Lumapit nga si Dax sa Ginoo. May ibinulong ito kay Dax na ikinatanga ng binata. Pagkatapos ay umalis na rin si Calvin. Hanggang sa umalis na ang sasakyan ng mga magulang ni Calvina, ay hindi pa rin makapaniwala si Dax sa sinabi ni Mr. Calvin Monteverde sa kanya. Kumuyom ang kamao ni Dax at may bigat sa dibdib na pinanood na lang ang papalayong sasakyan. Pagdating ni na Calvina sa bahay, ay pinatawag ni Calvin ang quintuplets. Kompleto ang pamilya Monteverde sa loob ng private library ni Calvin. Lahat ay tahimik at naghihintay sa sasabihin ni Calvin. I'm so disappointed to all of you. Lalo na sa inyong 5, Kevin, Melvin, Alvin, Arvin, at Marvin. I can't believe na kaya niyo akong paikutin. I trusted you, pero binigo niyo akong 5. Dahil sa ginawa niyo, yung kapatid niyong paparusahan ko. Dad, no. Kami po may plano ng lahat. Wala pong alam si Calvina. We just did what we did dahil yun ang sa tingin namin ay tamang gawin. Pinoprotektahan lang namin ang kapatid namin. She's our only princess, Dad. Protesta ni Kevin sa sinasabi ng ama. Still, sinira niyo pa rin ang tiwala ko. Alam niyo bang mahirap ibalik ang tiwala? Kaya napagdesisyonan ko nang ipadala si Calvina sa Australia. She needs to learn her lesson. But Dad, stop it Kuya Kevin. Saway ni Calvina sa kapatid. Natuon sa kanya lahat ng tingin. Tama si Dad. Ako ang gumawa ng kaguluhan sa pamilyang to, kaya dapat ako ang parusahan. Aalis ako papuntang Australia kung yun pong ikasisiyan niyo, Dad. I need to rest, pagod na ako. Lumabas na ng library si Calvina matapos yung sabihin. Walang namutawing salita sa quintuplets brother at nagkatinginan na lamang ang mga ito. You don't have a heart, Dad. Malamig na wika ni Arvin sa ama at takmang lalabas na rin ng library. Arvin, don't talk to your dad like that. Saway ni Lottie sa anak. I'm not yet done with you 5. Dahil masama rin naman ang tingin niyo sa akin, itutodo ko na ang pagiging masama kong ama. Kayong 5 ay may bago ng trabaho. Hindi ko na muna kayo pag-aawakin ng kumpanya natin. That's your punishment for not following my rules in this family. Galit na pahayag ni Calvin sa quintuplets. Nagkatinginan naman ang 5 magkakapatid. What do you mean, Dad? Tanong ni Alvin. Here, buksan niyo yan. Inabot ni Calvin sa mga anak ang isang sobre. Nakasulat riyan na magiging trabaho niyo simula ngayon. Good luck. And by the way, nakapadlock ang mga kondo niyo. Sinabihan ko ng mga gwardiya doon, maging ang management na huwag kayong papapasukin sa building. Nakasulat na din dyan ng apartment address kung saan kayo titira. So good luck sa inyong 5. Total, kaya nyo na naman ng mga sarili nyo kaya sinusuway nyo ako. Kaya yan, pagbibigyan ko kayo. Hindi nakahuma ang magkakapatid, kaya nagyaya nang umalis si Calvin. Let's go, asawa ko. Hayaan na natin ang mga anak natin. They are big enough to know what they want. Nakangiti at malambing na wika ni Calvin kay Lottie. Malapad na napangiti si Lottie sa asawa. Ikaw talaga,
Pinapahirapan mo na naman ang mga anak natin. Kailangan nilang matuto. Ayokong magaya sila sa akin. Mahal ko, bumawi ka naman sa amin eh. At saka matagal na yon. We're happy now. I love you, Lottie. I love you more. Hahalikan na sana ni Calvin si Lottie nang umubo ang quintuplets na kasama pa rin nila sa loob ng private library. Kaya mahinang natawa ang mag-asawa. Let's go to our room. Mukhang mahaba-habang labanan to ngayon. Pilyong biro ni Calvin sa asawa. Mahinang kinurot ni Lottie ang mister at sabay na lumabas ang dalawa sa private library. Samantala, pagkalipas ng 2 araw, ay lumipad na nga si Calvina papuntang Australia. Pagdating niya sa Australia ay wala siyang ginawa kundi ang umiyak dahil miss na niya si Dax. Gayunpaman ay tiniis niya ang sarili. Hindi siya lumalabas ng bahay. Ngayon nga ay 5 days nang nasa Australia si Calvina at hanggang ngayon ay wala siyang ganang kumain o lumabas man lang. Nakakainis talaga si Dad. Paano ako mabubuhay rito? Wala akong trabaho. My goodness, ang allowance ko ang liit lang. Inis na kausap ni Calvina sa sarili. Hindi kalakihan ang iniwang pera ni Calvin sa anak. Kailangan niya maghanap ng trabaho para mabuhay sa banyagang lugar na iyon. Sa kabilang banda naman ay nag-iisip si Dax ng kanyang gagawin para makuha at mapalaya si Calvina sa parusa ni Mr. Calvin Monteverde. What should I do? God help me. Mahinang usal ni Dax sa sarili. Muling bumalik ang sinabi ni Mr. Monteverde sa isipan ni Dax. Kung mahal mo ang anak ko, gagawin mo lahat para mapalaya siya sa parusa ko. Hanggang saan kaya ang kaya mong gawin, Mr. Del Rosario? Kainis. Inis na sabi ni Dax sabay sabunot sa sarili. Nakayuko si Dax nang pumasok naman ng Quintuplets Brothers sa loob ng office niya. Dax, we need to make a plan. Sabi ni Melvin na kakapasok lamang sa office ni Dax. Napatayo kaagad si Dax nang makita ang Quintuplets Brother. Anong ginagawa niyo rito? Tanong ni Dax sa magkakapatid. We're here to help you. Kailangan natin gumawa ng paraan para makalaya ang kapatid ko. Sagot ni Kevin. What? Anong plano? Bakit kasama ako sa plano? Dahil alam naming mahal mo ang kapatid namin. Paano nyo? Huwag ka nang maraming tanong. Walang sekreto ang hindi nabubunyag pagdating sa aming 5. Basta gumawa na lang tayo ng plano. Okay, ano bang plano nyo? Ang tanong, gaano mo ba kamahal ang nag-iisa naming kapatid? Seryosong tanong ni Kevin kay Dax. Mahal na kaya kong gawin ang lahat para sa kanya. Sinsero at seryosong sagot ni Dax sa Quintuplets Brother. Okay, ito ang plano natin. Sinabi ni Kevin ang magiging plano nila. Pagkatapos nilang magplano, ay agad silang kumilos. Inihanda ni Dax ang kanyang sarili sa pakikipagkita sa ama ni Calvina. Inayos niya ang kanyang necktie at makapal na salamin. Malalim na bumuntong hininga si Dax. I can do this, para kay Calvina. Pagpapalakas ng loob ni Dax sa kanyang sarili at nagmaneho na para puntahan ng ama ni Calvina. Pinapasok naman agad siya ng sekretary ni Mr. Monteverde sa office nito. Good morning, sir. Gusto ko sana kayong kausapin. Bati ni Dax kay Calvin. Good morning. Have a seat. Anong kailangan mo at nandito ka? Gusto ko po kayong ligawan, sir. Malakas na napaubo si Calvin dahil sa sinabi ni Dax. I'm sorry pero I'm already taken. Hindi rin ako half-half, Dax. That's not what I meant, sir. Liligawan kita dahil ganun ko kamahal ang anak nyo. Kaya mong gawin ang lahat para kay Calvina, ha? Yes, sir. Kayang-kaya kong gawin ang lahat para sa kanya. Mali pong iniisip mo tungkol sa kanya. She's beautiful inside and out. Kaya sana mapatawad niyo na siya. Then I will give you a job. Kaya mo ba, Dax? Opo. Okay. Magiging all-around kang tagapaglinis dito sa office ko. Kapag sa tingin ko ay pwede ka na sa anak ko, saka ko pa sasabihin kung nasaan siya. At pwede mo na siyang puntahan at ligawan. Duly noted, sir. Mabilis na pagpayag ni Dax sa sinabi ni Calvin. Nagsimula kaagad si Dax sa pagtatrabaho bilang all-around tagalinis ng office ni Calvin. Habang ang quintuplets naman ay ang ina ng mga ito na si Lottie ang nililigawan. Malambot naman ang puso ni Lottie sa mga anak
Kaya hindi rin nagtagal ay napatawad na nito ang mga anak na lalaki. Isang buwan ang matuling lumipas at hindi pa rin nawawalan ng pag-asa si Dax na sasabihin din sa kanya ng ama ni Calvina kung nasaan ang anak nito. Habang ang quintuplets ay napaoo na ang ina ng mga to. Si Dax na lang ang kailangan pumasa kay Calvin. Isang araw, magtatrabaho na sana si Dax nang ipatawag siya ni Calvin sa opisina. "Good morning, sir. Gusto niyo raw po ako makausap?" Pahayag ni Dax kay Calvin. "Yes, please take a seat." Itinuro ni Calvin ang bakanting upuan na nasa harapan nila. Mabilis na tumalima si Dax. "Well, I just want to congratulate you. Nakita ko kung gaano mo kamahal ang anak ko. At napagdesisyonan kong ipagkatiwala siya sa'yo, Dax." What? Did I hear it right?" "Yes. Ito ang address niya sa Australia. Sana mas mahalin mo pa ang anak ko at alagaan. Yan lang ang kahilingan ko bilang ama niya." Seryosong bilin ni Calvin kay Dax. "Don't worry, sir. Mahal na mahal ko po ang anak niyo. Kung prinsesa niyo siya, reyna ko naman si Calvina. Maraming salamat po sa tiwala." Nakangiting sabi ni Dax kay Calvin. "Sige na, umalis ka na. Ang quintuplets nang bahala sa'yo." Mabilis namang pumasok ang quintuplets brother at hindilan na si Dax papalabas ng opisina ng kanilang ama at inihatid na papunta sa private airplane na naghihintay sa kanila. "Hintayin mo ako, mahal ko." Nakangiti na bulong ni Dax sa sarili. Samantala, kasalukuyang naglilinis si Calvina ng bahay. Wala siyang ginagawa sa loob ng isang buwan, kundi ang maglinis ng bahay na tinutuluyan niya. Napahinto siya sa paglilinis nang marinig ang tunog ng doorbell. "Hay, sino bang bibisita sa akin ngayon? Wala naman akong kilala sa lugar na to." Mahigit isang buwan na ako rito pero ni isa sa mga kapatid ko hindi man lang dumadalaw. Kausap ni Calvina sa sarili. Humakbang na siya at tinungo ang gate ng kanyang bahay. "Who's that?" Walang ganang tanong ni Calvina sabay bukas ng gate. Nagulat si Calvina nang may yumakap sa kanya. Sisigaw na sana siya nang magsalita ang lalaking yumakap sa kanya. "My God, I missed you. I really missed you, Calvina." Madamdaming wika ni Dax sa dalaga. Daxie? Ikaw ba talaga yan?" Hindi makapaniwalang tanong ni Calvina sa binata. "Oo, nandito na ako para sunduin ka. Iuuwi na kita, aking reyna." Pero hindi pa pwede. Parusa to sa akin ni Dad. Hindi ko siya pwedeng suwayin." "Tapos na ang parusa mo, Calvina. Nandito ako para iuwi ka na. He gave me his blessing to pick you up." Hindi makapaniwalang tiningnan ni Calvina si Dax. "Talaga?" "Oo. Pumasok na tayo sa loob at bukas ng bukas babalik na tayo sa Pilipinas." "Teka, paano mong napapayag si Dad?" "Halika na muna sa loob. Ikukwento ko sa'yo lahat." Tumalima naman ang dalaga at sabay silang naglakad papasok ng bahay. Nang marinig ni Calvina ang kwento ni Dax, ay mas lalo niyang minahal ang binata. Siguradong sigurado na talaga siya na mahal niya ang lalaki. Kinabukasan nga ay lumipad na sila pabalik ng Pilipinas. Ginamit nila ang private plane na pagmamay-ari ng ama ni Calvina. Pagdating sa Pilipinas ay sinalubong kaagad si Calvina ng kanyang 5 kapatid at mga magulang. "Calvina, mag-usap muna tayo." Wika ni Calvin sa anak nang makarating sila sa bahay. Mabilis na sumunod si Calvina sa ama. Nang makapasok sa library, ay agad na niyakap ni Calvin ang anak. "I'm so proud of you, anak. Hindi ka naging pasaway sa Australia at kahit na mag-isa ka lang doon, kinaya mo. Ngayon ay nasisigurado ko nang nasa mabuti kang kamay." Nakangiting sabi ni Calvin sa anak. "Anong ibig niyo sabihin, Daddy?" Nagtatakang tanong ni Calvina sa ama. "Alam na namin ang totoong nangyari sa reception ng kasal ni Leonor. Nalaman din namin ang lahat-lahat. Ginawa ko lang ang parusa sa'yo upang makita mo mga bagay-bagay, anak. Siguro naman ay alam mo na ang ibig kong sabihin, hindi ba?" "Opo, Dad. Ipinakita niyo sa akin kung paano ang magpatawad, kung paano ang tanggapin ng mga kamalian, ang huwag maging mataas at lagi magpakumbaba. At ipinakita niyo sa akin na kaya ko pang magmahal sa kabila ng naranasan ko. At mamahalin din ako ng tunay at totoo." "Very good, Calvina. Ngayon ay babalik na sa normal ang buhay mo. At saka botong-boto ako kay Dax. Napakabait niyang bata. Opposite kayo sa totoo lang."
Kumindot pa si Calvin sa anak. Daddy? Nakangiting saway ni Calvina sa ama. Muling niyakap ni Calvin ang anak, habang si Lottie ay masayang pinapanood ang mag-ama na ngayon ay magkaayos na. Pagkatapos mag-usap ay nagpahinga na si Calvina sa kanyang silid na labis niyang namiss. Nasa silid lamang siya sa nakalipas na mga araw. Tinatamad pa siyang lumabas ng bahay. Lumalabas lang siya ng silid kapag kakain na sila. Isang araw, nasa may bintana siya nang malakas na tumunog ang cellphone niya. Nang makitang si Dax ang tumatawag ay agad na sinagot yun ni Calvina. Daxie, kumusta ka na? It's been 2 days simula nang huli tayong magkita. Mabilis na sagot ni Calvina kay Dax. Nagpapalakas lang ng loob. Can I invite you? Dinner date? Aya ni Dax kay Calvina. Tinatanong pa ba yan? Syempre oo ang sagot ko. Tumingin ka sa ibaba, may ipapakita ako sa'yo. Wika ni Dax. Napatingin nga si Calvina sa ibaba ng bintana niya. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang mga rose petals sa ibabaw ng swimming pool, kasabay ng mga salitang, "Pwede ba kitang ligawan?" Tumulo ang luha sa mga mata ni Calvina. Mabilis niyang ibinaba ang cellphone at tumakbo pababa kung nasaan si Dax. Daxie! Malakas na sigaw ni Calvina sa pangalan ng binata. Mabilis na napalingon si Dax sa kanya. Ilang hakbang lang ang ginawa ni Calvina at nasa harapan na siya ni Dax. Hindi mo na kailangan pang manligaw, Daxie. Tapos mo nang ligawan ng mga magulang ko. Napatunayan mo ng pagmamahal mo sa akin. Mahal na kita, Dax. Kahit ano ka pa. Kahit tawagin ka pa nilang nerd. I don't care. Mahal kita. Yun ang mahalaga. Nagkakaintindihan tayo. Nagkakaintindihan ng puso natin. Madamdaming pahayag ni Calvina kay Dax. Hindi naman makapaniwala si Dax sa narinig. Totoo? Mahal mo talaga ako, Calvina? Nauutal na tanong nito. Oo nga, Daxie ko. Ikaw lang ang mahal ko. Inilang hakbang ni Dax ang pagitan nila ni Calvina at mabilis na hinalikan sa labi ang dalaga. Tumagal ng halos 10 segundo ang halikan nilang dalawa nang may malakas na tumikim sa kanilang likuran. Agad silang naghiwalay ng labi. Mr. Del Rosario, hindi pa kayo kasal ng kapatid ko. Pinapaalala lang namin sa'yo. Seryosang paalala ni Kevin kay Dax. Hinarap ni Calvina ang mga kapatid. Pwede ba mga kuya ko, lubayan niyo kami ng boyfriend ko? Mataray na wika ni Calvina sa mga kapatid. Wow, nagka-boyfriend lang, itsopera na agad kami. Pasalamat ka lang talaga at boto kami kay Dax. Kundi ay baka sa kangkungan yan pulutin. Nakangising sabad naman ni Marvin. Nagtawanan naman ng iba pang quintuplets. Sige na, taalis na kami. Enjoy, new couple. Paalam na ng quintuplets sa dalawa. Nagkatinginan at napangiti na lang sina Dax at Calvina. Mahigpit na niyakap ni Calvina si Dax, ang lalaking mahal na mahal niya. Totoo bang narinig ko? Tayong dalawa na? Hindi pa rin makapaniwalang tanong ni Dax sa dalaga. Yes, mahal mo ko at mahal naman kita. Nakapanigaw ka na kay Dad at botang-boto sa'yo mga kuya ko. Ano pa ba ang tawag mo sa relasyon nating dalawa? Nakangiting sagot ni Calvina. Dahil girlfriend na kita, pwede ba kitang yayaing magpakasal, aking reyna? Magpakasal? Agad-agad? Ayaw mo ba? Gusto ko lang kasi na makasama na kita araw-araw. Sa umaga gusto kong ikaw ang una kong makikita. Sa pagtulog sa gabi, gusto kong ikaw ang huli kong masisilayan. Ayaw ko na yatang mawalay pa sa'yo, Calvina. Sunod-sunod na tumango ang dalaga. Oo, Daxie ko. Magpapakasal ako sa'yo. I love you so much. Madamdaming pahayag ni Calvina sa nobyo. Mahal na mahal din kita, Calvina. Ang aking nag-iisang reyna. Salamat sa pagpayag. Salamat sa chance at salamat sa pagtanggap sa akin kahit na ang ganda mo. At ako'y ganito lang kasimple at kanerd. Ano ka ba? Gwapo ka. At higit sa lahat mabuti ang puso mo. Kaya kita minahal, may Daxie. From now on, I don't want you to belittle yourself again, okay? At muling naglapat ang labi ng dalawa na puno ng pagmamahal para sa isa't isa. Makalipas ang ilang buwan ay idinaos nga ang engrandeng kasal ni Dax at Calvina. Isa yun sa tinaguriang wedding of the year.
Si Calvina mismo ang nagdisenyo ng wedding gown niya at tuxedo ni Dax, kaya espesyal na espesyal yon. Pagkatapos ng kasal, ay sa isang malawak na beach resort ang reception nila. Napakaganda ni Calvina sa suot niyang white summer dress. Nagpalit na siya ng damit niya dahil masyadong mahaba at mabigat ang kanyang wedding gown. Aking Reyna, tayo na't salubungin na natin ang ating mga bisita. Nakangiting yaya ni Dax sa asawa. Matamis namang napangiti si Calvina. Okay, tayo na. By the way, Daxie, ang gwapo mo kapag wala kang suot na salamin. Puri ni Calvina sa asawa. Salamat, pero mas gusto ko pa rin isuot ang salamin ko. Hindi ako masyadong komportable sa contact lens. Para ako may puwing palagi sa mata. I agree with you. Gusto ko nakasuot ka na lang ng salamin parate. Bakit nagbagong isipan mo? Hindi ba't sabi mo dati gusto mo akong i-makeover? Dati yun, pero hindi na ngayon. Nakita ko kung paano katingnan ng mga babae, no? Para kang kakainin ng buhay. At saka I'm selfish pagdating sa'yo. Ayaw kitang i-share at lalong hindi kita ipamimigay. Kaya pagkatapos ng kasal, magsalamin ka na ulit ha? Nakasimangot na sagot ni Calvina sa asawa. Mahina namang natawa si Dax at hinalikan ang misis sa labi. Sa'yo lang naman talaga ako, my queen. Hindi ako titingin sa ibang babae. I promise you that. Kung gusto mong isuot ko muli ang salamin ko, I will be glad to do that, sweetheart. Nakangiting wika ni Dax. Malapad namang napangiti si Calvina. Kaya mas lalo kitang minahal eh. Tayo na nga at salubungin na natin ang mga bisita natin. Lalanggamin na tayo rito sa sobrang kaswitan natin eh. Hinila na ni Calvina ang kamay ni Dax at nagtungo na sila sa may entrance ng beach resort. Marami ang bumati sa kanilang mag-asawa. Hanggang sa dumating ang hindi inaasahang bisita ni Calvina. Sina Leonor at Blake. Medyo malaki na ang siya ni Leonor. Dahil napatawad na ni Calvina ang kinakapatid at dating kasintahan, ay matamis siyang umiti sa mga ito. Congratulations, Calvina and Dax. Wish you all the best. Nakangiting bati ni Leonor sa bagong kasal. Salamat. I want to say we're sorry sa lahat ng ginawa namin sa'yo, Calvina. Paghingi ni Leonor ng tawad kay Calvina. Wala na yun, napatawad ko na kayo. At saka kung hindi dahil sa ginawa nyo, hindi ko makikilala ang lalaki magpapatibok ng puso ko. Nakangiting pahayag ni Calvina at mapagmahal na tiningnan si Dax sa mga mata. Thank you. You deserve to be happy. Niyakap ni Leonor si Calvina. Akmang yayakapin din sana ni Blake si Calvina nang harangan ito ni Dax. Oops! Hindi mo pwedeng hawakan kahit dulo ng buhok ng asawa ko, bro. Kahit magkaibigan tayo, hindi ka pwedeng dumikit sa kanya. Malamig na warning ni Dax kay Blake. Natawa na lang si Calvina sa pagiging possessive ni Dax at walang hiya na hinalikan siya nito sa labi. Dahil para na naman silang lalanggamin sa kaswitan, tumuloy na si Leonor at Blake sa loob ng reception. Mahal na mahal kita, Dax. Madamdaming pahayag ni Calvina sa asawa. Mahal na mahal din kita, Reyna ko. Bilisan natin gumawa ng babies, ha? Puno ng pagmamahal na sagot ni Dax sa asawa. Sa kasalukuyan ay 3 years ng mag-asawa sina Calvina at Dax. Maraming dumating na pagsubok sa kanila, ngunit hindi sila nawalan ng pag-asa. Akala nila ay hindi na talaga mabubuntis muli si Calvina pagkatapos niyang makunan sa panganing nila. But God's plan is full of surprises. Dahil ang matagal na nilang hinihintay ay matutupad na. Sa wakas ay buntis na si Calvina at kambal pa ang pinagbubuntis niya. Hinalikan ni Dax sa ulo ang asawa. Thank you for loving me, my queen. I will love and cherish you kasama ang magiging mga anak natin. Pahayag ni Dax sa asawa. Mahal na mahal din kita, alam mo yan. Kahit na ano pang pagsubok ang dumating sa buhay natin, kakayanin nating dalawa. Lalo pa't magkakaanak na tayong dalawa. Wika naman ni Calvina. Makalipas nga ang ilang buwan ay nagsilang na nga ng kambal si Calvina. Naging mas matatag pa ang pagsasama ng mag-asawa sa pagdating ng kanilang munting mga anghel. Namuhay sina Dax at Calvina ng masaya at bumuo ng isang malaki at masayang pamilya. Ang pag-ibig ay wala sa haba ng pinagsamahan o relasyon. Minsan, kapag nakita mo na ang para sa'yo, ay kusa na lang titibok ang puso mo para sa taong itinakda para makasama mo habang buhay. Minsan din,
Mapapangiti ka na lang kung paanong nagkasundo kayo at naging mag-asawa, gayong sobrang laki ng inyong pagkakaiba. Gaya na lamang ni Dax at Calvina, na sobrang magkaiba ng personalidad at ugali, but they made a good relationship. At kung paano magtatagal ang isang relasyon, depende na yon sa dalawang nagmamahalan. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.